Matapos niyong makita ang napakaraming mga kakayahan ng isa sa mga Holy Knights na si Gunko, especially ang kanyang arrow, pumasok din ba sa isip niyo ang possibility na maaaring siya at si Imu ay iisa lamang? Or kahit papano, in the very least, highly related sila? Oo, napakalayo ng pinagkaiba ng dalawang ito. Si Imu ay isang literal na god sa verse ng One Piece at itong si Gunko naman ay isa lamang niyang alagad, isa sa mga membro ng Holy Knights. Unang nag-appear at nagpakita itong si Gunko ay kasama niya ang leader ng mga Holy Knights na itong si Shamrock. Gamit-gamit ang isang pentagram na kung saan ginamit nga nila para i-infiltrate at mag-teleport papunta sa Oust Castle bago nila pagbubugbugin at i-torture para patugain ng dalawang guards na nagbabantay dito. At hindi lang yan, alam natin na maging itong si Gunko mismo, kayang-kaya niyang gamitin ang mga pentagram. Kaya niyang gamitin yon para i-teleport, para i-transport ang iba pang mga miyembro ng Holy Knights. Nakita natin yon nang gamitin niya ang pentagram para papuntahin ang dalawa pang Holy Knights na itong si Saint Killingham at itong si Saint Summers papunta sa Elbaf. But the thing is, hindi ito normal na kakayahan sa loob maging ng mga high tier sa world government, maging sa mga Gorosei. Tanging itong si Saint Saturn lamang nakaka-pull off ng paggamit ng mga pentagram. Of course, exception na dito si Imu dahil kayang-kaya niya yung gamitin at siyang responsable sa kung paano nakabalik ang mga Gorosei papunta sa Mariwa. Pero maliban dito kay Saint Saturn, tanging ito pa lamang si Gunko ang nakakapag-perform ng parehong feat, ang gumamit ng pentagram para mag-teleport. Maliban sa dalawang ito at kay Imu, walang iba pang tao sa loob ng One Piece ang nakakagawa nun. Maging ang iba pang mga Gorosei hindi kayang gamitin ng pentagram na yun, na dahilan kung bakit itong si Saturn pa nga ang nagsamon sa kanila isa-isa. Tulad na lamang din ng kung paano nagulat itong si Saint Summers at itong si Killingham nang isamon sila ni Gunko sa Elbaf Kingdom. At ang isa pa sa pinakamalaking detalye na hindi natin masyadong pinapansin dahil hindi naman talaga actually ganun ka-significant kung hindi natin gagamitin sa isang theory, is that merong numbering ang mga pentagram na ginamit ng mga Gorosei. Merong mga numbers ang bawat pentagram nila at hindi yun pare-pareho. Ang pentagram na ginamit nitong si Saturn ay may number 5, ang pentagram naman nitong si Mars ay may number 4, ang pentagram ni Mercury ay may number 3 at ang kay Nasjuro naman ay may number 2. As for dito naman kay Jupiter, hindi na natin nakita pero most likely number 1 yon. Now what does this imply? Ano nga ba ang kinalaman nito sa gitna ni Imu at nitong si Gunko? Nang unang mag-appear itong si Gunko kasama ang kanyang leader na itong si Shamrock ay nakita natin na meron nga silang ginamit na pentagram. Pero wala dong kahit na anong number. Wala tayong nakita doon na kahit na anong detalye na meron dito sa mga Gorosei. Which can have two possibilities. Una, pwedeng ang numbering na yon ay ang ranking ng pinakamalakas. And since kung ito ngang si Gunko ay si Imu din, nangangahulugan yun na siya ang top of the line. Na siya ang number 0 at ang dahilan kung bakit walang numbering na nakalagay sa kanyang pentagram. While on the other hand, pwede din namang dahil yon sa hindi siya miyembro ng Gorosei kaya wala yung number. Dahil kahit mapano naman ang isamon naman niya itong si Saint Killingham at itong si Saint Summers, wala din namang nag-appear ng mga numbers sa kanila. Ang isa pa sa nakakapagtaka dito, among all the other members ng Holy Knights, tanging itong si Gunko lamang ang hindi kino-consider na isang saint. Nakita natin na itinuturing na saint itong si Shamrock, saint din naman ang dalawang ito na itong si Summers at si Killingham, pero pagdating kay Gunko, Gunko lang talaga to. Walang kahit na anong saint na nakalagay before her name, na para bang siya ay nakaset outside ng structure ng mga Holy Knights, na para bang isa siyang anomaly sa loob ng kanyang grupo. At makikita din natin na matapos ngang tawagin siyang human itong si Usopp, nagalit itong si Gunko habang sinasabi na hindi siya human, isa siyang god. Na para bang doon pa lamang ay binibigyan na tayo ng hint ni Oda. Pero at the very same time ulit, para maging fair lamang sa ating analysis, ganun din naman ang pag-iisip ng iba pang mga miyembro ng Celestial Dragons. Lahat sila iniisip na mga Diyos sila at hindi sila pwedeng ikumpara at ipantay sa ibang mga tao. Ngayon pupunta na tayo sa isa sa pinaka-obvious na mga clues dito. Nakita naman natin ang nangyaring laban sa gitna ni Sabo, ng Gorosei at nitong si Imu nang i-infiltrate niya ang Mariwa. Nakita natin doon kung ano ang klase ng sandata na ginamit nitong si Imu. Isa yung arrow. Kitang-kita natin, napakalinaw nun at alam naman natin kung ano ang klase ng sandata na ginagamit ngayon ni Gunko sa Elbaf. Ito mismo ang kanyang sariling devil fruit na ang Arrow Fruit. Coincidence? I think not. I think sinasadya talaga itong gawin ni Oda para bigyan tayo ng clues at para lituhin ang ating isip.
Ngayon assuming na oo, ito talaga si Imo, na si Gunko at si Imo ay iisa or in the very least highly related silang dalawa na pwedeng anak nitong si Imo, itong si Gunko, or pwede din namang isa niya itong clone, paano yun mangyayari? Paano yun magiging posible? Isa na naman ito sa napakalaking detalye, isang significant na info na nineneglect ng napakarami sa Elbaf arc. Nakita natin doon na ipinresent nga nitong si Lilis ang isang clone na nakreate daw nitong si Vegapunk. Ayon sa kanya, isa itong perfect recreation, isang perfect copy nitong si Stella na nagamit na nila 20 years ago nang gusto nilang bisitahin ng Elbaf, pero since binabantayan nga sila ng world government at ayaw nilang paalisin itong si Stella sa loob ng kanilang lab, ginamit nila ang perfect copy na ito para bisitahin ng Elbaf Kingdom. Na kung iisipin nyo guys, nakikita nyo ba dito kung paano nag-aalay ng mga bagay-bagay? Kung kayang gawin ito ni Vegapunk, possibly ginamit din nitong si Imo ang technology na ito para mag-create ng kanyang sariling clone na pwede din niyang gamitin the same way na ginamit ito ni Vegapunk para i-deploy ang kanyang sarili papunta sa front lines nang hindi iniiwanan ng kanyang trono, nang hindi umaalis sa Holy Land ng Mariwa. Pero kung hindi naman, napakarami naman ng iba pang mga possibilities kung hindi talaga ito ang clone ni Imo at kung hindi talaga ito si Imo mismo na nagpapanggap lamang. Pwedeng ito yung kanyang sariling anak o baka naman ay ang kanyang sariling Seraphim na pwedeng medyo malabo dahil wala naman ito ng mga traits ng Seraphim tulad na lamang ng dark skin at ng mga pakpak, pero hindi din yun imposible knowing na isang god nga itong si Imo, pwedeng may exception para sa kanya. Now given all of this information, lalong-lalo na ang arrow ability nitong si Gunko, sa palagay nyo, posible ba ang teoryang ito? Kung may iba kayong opinion or ibang masasabi tungkol sa topic na ito, ilagay nyo lang yan sa comment section para ma-enlighten pa ang iba pa nating mga viewers. Huwag din kayong mag-alala guys dahil this coming Tuesday materelease ng spoilers para sa One Piece Chapter 1149 at doon na natin makita kung paano makikipaglaban si Gaban sa mga Holy Knights. Babangon pa nga ba itong si Saint Summers at papalag o ang ataking yun ba ang talagang magpapatumba kay Summers at ang magpapatunay na itong si Gaban ang nakakaalam ng sekreto kung paano iba-bypass ang immortality ng Gorosei, ng Holy Knights and possibly maging nitong si Imo. Dahil kahit matalo naman itong si Summers o hindi, for sure gagawa naman ng action ang dalawa pang Holy Knights na itong si Gunko at itong si Killingham. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-like at naka-follow na kayo sa iba pang mga platforms na yon para palagi kayong updated sa mga series na tinatalakay natin sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video ng ating full chapter review sa One Piece Chapter 1148. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.